ating simulan ng ating aralin ngayong araw. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw ito. Bigyan niyo po kami ng lakas, gabayan sa araw ito. Kaya na pong bahala, Panginoon. Bigyan niyo po ang lakas ng mga bata sa ngalan ni Jesus. Amen. So, bago kayo umupo, tayo muna ay kakanta. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad ko lagi ang kalayaan. Masaya ba ang lahat sa ating ginawin kanina? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, tayo munang balikan ang ating nakaraang aralin. Sa inyong harapan, nakikita ninyo ang mapa ng Pilipinas. Ano-ano ang mga lalawigan na nakikita sa mapa ng Pilipinas? Ikaw, Mary? Ma'am, Cebu. Tama! At ano-ano ang malalaking pulo na nakikita sa mapa ng Pilipinas? Ikaw, Joy? Tama, ito ang Luzon, Visayas at Mindanao. At saang pulo tayo nabibilang? Luzon, ma'am. Tama, tayo ay nabibilang sa Luzon. Magagaling mga bata. Ngayon, bago tayo dumako sa mismo nating aralin, tayo muna ay maglalaro. Handa na ba ang lahat, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, basahin natin ang panuto ng sabay-sabay. Gawain, fix the word. Panuto, tignan ang larawan at buuin ang tamang salita batay sa pinapakita nito. Ang unang larawan ay ang... Ano ito, mga bata? Ito ay ang... Ikaw, Mary. Mahalaan po. Tama, ito ay ang pamahalaan. At ang ikalawang larawan, ikaw naman, Joy. Ito ay, Pangulo, ma'am. tama, ito ay Pangulo. At ang ikatlong larawan naman, Ray. Ma'am, tao. Tama, ito ay ang tao. Magagaling mga bata. Base sa nabuo niyong salita, ano kaya ang kinalaman nito sa ating tatalakayin ngayong araw? Ikaw, Mary? Tungkol sa bansa? Tama! Tungkol sa bansa. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa pagkilala sa bansa. Ngayon, basahin natin ang bansa ng sabay-sabay. Ang bansa ay isang teritoryo na kung saan may nakatirang grupo ng tao na may pagkakatulad ng kultura, pinanggalingan, kung kaya nakikita ang iisang pare-parehong wika, pamana at lahi. Kagaya na lamang ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga uri ng bansa. At ano kaya ang kulturang meron tayo? Ikaw, Mary? Tama ang pagsabi ng po at opo. Kaya naman, ang isang bansa ay hindi maituturing na isang bansa kung wala ang apat na elemento ng pagkabansa. Ang apat na elemento ng pagkabansa ay ang tao, teritoryo, pamana,
at ang ganap na kalayaan. Naunawaan mga bata? Ngayon, ating alamin ang unang elemento ng pagkabansa. Ano nga ba ang unang elemento ng pagkabansa? Basahin mga bata. Ito ang tao. Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng teritoryo na binubuo ng populasyon ng bansa. Sa ating laro kanina, ano ang pangatlong larawan? Ikaw, Joy? Tao po. Tama, ito ang tao. Kaya naman, sa Pilipinas o tayong nakatira sa Pilipinas, ang pinaka-importanteng elemento ng bansa. Kasi kung wala tayong naninirahan sa Pilipinas, hindi ito matatawag na isang bansa. Maliwanag? Ngayon, ano nga ba ang pangalawang elemento ng pagkabansa? Basahin mga bata. Ito ang teritoryo. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama ang himpapawid at kalawakan. Sa itaas nito, ito rin ang tinitirahan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Sa inyong harapan, ano ang inyong nakikita? Ikaw, Joy? Ito ang mapa ng Pilipinas. Ito ang mapa ng Pilipinas na binubuo ng 7,107 na mga pulo at ito ang nagpapatunay na ito ay may lawak na lupain at katubigan. Ito rin ang lupang tinatapakan natin kung saan tayo nakatira at ito ang pinamumunuan ng pamahalaan. At ito ang ikatlong elemento ng pagkabansa. Kaya naman, basahin mga bata, pamahalaan. Pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang lipunan. Ang pamahalaan ay pinamumunuan ng mga taong iminahal ng mga taong bayan na magbigay ng serbisyo at ito ay pinamumunuan ng ating Pangulo. Sino ang Pangulo ng Pilipinas, mga bata? Ikaw, Ray? Tama, ito. Si BBM o kaya naman si Bongbong Marcos. Ano kaya ang mangyayari kung ang Pilipinas ay walang namumuno? Ikaw, Joy? Tama, ito ay magiging magulo. At ang sunod naman o ika-4 na elemento ng pagkabansa ay ang soberanya o ganap na kalayaan. Pakibasa mga bata, ang soberanya ay ang kapangyarihan ng ating pamahalaan upang sila ay magkaroon ng kakayahan na pamunuan tayong mga nasasakupan. Ito ay tumutukoy rin sa kalayaang magpatupad ng mga programang hindi pinapakialaman ng ibang bansa. Ano kaya ang mangyayari sa ating bansa kung pinakailaman tayo ng ibang bansa? Tama, tayo ay magiging magulo o kaya magiging sunod-sunuran sa ibang bansa. Kaya naman, hindi maaaring pakialaman ng taga-ibang bansa ang ating programa o batas na gusto ng pamahalaan na ipatupad at isabtas dahil ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Ayan ang mga elemento na binubuo ng isang bansa. Tandaan na ang isang bansa ay hindi maituturing na isang bansa kung may isa o alinmang kulang sa elementong binanggit kanina.
Maliwanag mga bata? Opo, ma'am. Magagaling. Ngayon ay naiintindihan na ninyo at kayo ay nakinig sa ating aralin. Naghanda ako ng isang gawain. Ito ay ang grupong gawain o pangkatang gawain. Handa na ba ang lahat mga bata? Basahin mga bata. Gumuhit ng saranggola sa isang malinis na papel. Isulat sa 4 na bahagi nito ang mga elementong mayroon ang isang lugar para matawag itong bansa. Ipaliwanag ang bawat isa. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Handa na ba ang lahat? Ngayon ay magsimula na kayo sa inyong gawain. Tapos na ba ang lahat mga bata? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon, ang unang pangkat, pumunta na kayo dito sa harapan at inyong ipresenta ang inyong gawain. Salamat, unang pangkat. At ang ikalawang pangkat, magagaling mga bata. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ngayon, class, bilang isang mag-aaral, paano nyo na ipapakita ang pagpapahalaga sa ating bansa? Ikaw, Mary? Tama ang pagsunod sa mga batas para pahalagaan ang ating bansa. Ngayon, class, dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw, ano nga ba ulit ang ating aralin? Tungkol sa pagkilala sa bansa, magaling, at ano ang 4 na elemento ng pagkabansa? O ano-ano ang 4 na elemento ng pagkabansa? Ikaw, Ray? Tama! Ito ang tao, teritoryo, pamahalaan, o soberanya o ganap na kalayaan. Ngayon naman, class, magbigay kayo ng isang halimbawa ng isang uri ng bansa. Ikaw, Ray? Tama! Ang Pilipinas ay isa sa mga uri ng bansa. May katanungan pa ba mga bata? Magaling! Kung wala, sa tingin ko ay handa na kayo sa ating quiz. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!